10 taon. 10 taon akong naging alipin sa ibang bansa. Nilulunok ang bawat patak ng luha at pagod para lang makapagpadala ng pera pa uwi. Akala ko, ang bawat kahon ng balikbayan na pinupuno ko ng tsokolate at pagmamahal ay pundasyon ng aming masayang pamilya. Pero nagkamali ako. Ang bahay na ipinundar ko ay naging pugad ng ahas at ang asawang minahal ko ng buong puso ay siya palang berdugo ng aking ina. Umuwi ako bitbit ang sorpresa, pero ang sumalubong sa akin ay ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang pusong nadurog at kung paano ito muling tumibok para sa paghihiganti? Babe, sigurado ka bang hindi uuwi yung katulong mo mula sa Dubai ngayong buwan? Sayang naman tong necklace kung itatago ko lang. Ang ganda pa naman. Ang tinig na yon ay hindi pamilyar. Ngunit ang sagot na sumunod ay parang punyal na tumarak ng diretso sa aking puso. Hayaan mo siya. Masyadong busy yon sa pagkayod para may maipadala sa atin. At saka, mas bagay sa'yo yan, Raquela. Sa leeg ni Marisol, magmumukha lang yang tanikala. Pero sa'yo, nagmumukha talagang alahas. Nakatayo ako sa labas ng bintana ng aming kusina. Sa ilalim ng malamig na ambon ng antik, ang mga kamay ko, na puno ng kalyo at sugat mula sa 10 taon ng pagkayod bilang domestic helper, ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon ng pelus. Sa loob nito ay ang gintong kwintas na tinutukoy nila. Ang kwintas na binili ko, hindi para sa sarili ko, at lalong hindi para sa ibang babae. Binili ko yon para kay Nanay Almira. Inipon ko ang bawat sentimo mula sa hindi ko pagmemeryenda sa loob ng 6 na buwan para lang mabili iyon. Ang tanawin sa loob ng bahay ay tila isang masamang panaginip na pilit akong ginigising. Nakita ko si Leandro, ang asawang pinag-alayan ko ng aking kabataan, na nakaupo sa hapagkainan na ako ang bumili. Sa kanyang kandungan ay may nakaupong isang babaeng bata at maganda. Suot ang kwintas na para sana sa aking ina. Nagtawanan sila, isang tunog na dati ay musika sa aking pandinig. Ngunit ngayon ay parang kalansing ng barya na ipinagpalit sa aking dignidad. Binitiwan ko ang hawak kong malaking maleta. Bumagsak ito sa putikang lupa nang walang ingay kasabay ng pagguho ng aking mundo. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Tila ba hinihigop ng lupa ang lahat ng lakas ko. Ang ulan na pumapatak sa aking mukha ay humalo sa mainit na luhang kusa na lamang umagos. Tiningnan ko ang aking mga kamay, magaspang, nanginginig, at ngayon ay walang laman. Ito ba ang halaga ko? Isang katulong na tagapadala ng pera? Ang pagmamahal ba na ibinigay ko ay naging lisensya lamang para yurakan nila ang aking pagkatao? Ganito na lang ba? Bulong ko sa hangin, ang boses ko ay basag at puno ng pait. Pagkatapos ng lahat ng bagyong sinuong ko para sa inyo, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Hindi ko kayang pumasok. Hindi ko kayang harapin sila ng ganito. Wasak at talunan. Ang kailangan ko ay makita si nanay. Siya ang aking sandigan. Siya ang magsasabi sa akin na magiging maayos ang lahat. Dahan-dahan, sa takot na makalikha ng ingay, umatras ako palayo sa bintana. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa maputik na damuhan ay tila paghakbang palayo sa buhay na akala ko ay akin. Umikot ako patungo sa likod bahay, kung saan naroon ang silid ni nanay na ipinagawa ko bago ako umalis. Isang maaliwalas na kwarto na may malaking bintana na nakaharap sa dagat. Ngunit pagdating ko sa likod, sinalubong ako ng kadiliman. Ang silid na dapat ay may ilaw at kurtinang puntas ay ginawa na palang tambakan ng mga sirang kasangkapan. Kinabahan ako. Saan nila dinala si nanay? Isang mahinang ungol ang narinig ko mula sa dulong bahagi ng bakuran, malapit sa lumang bodega na dati naming kulungan ng aso.
Ang tunog ay parang hayop na nasasaktan, ngunit may halong pamilyar na himig na nagpatayo ng aking balahibo. Nilapitan ko ang bodega. Ang amoy ng ihi at dumi ay sumampal sa akin bago ko pa man mahawi ang sira-sirang trapal na nagsisilbing pinto. Binuksan ko ang flashlight ng aking telepono at ang liwanag nito ay tumama sa isang tanawin na dumurog sa natitira pang piraso ng aking kaluluwa. Sa isang sulok, nakaupo sa ibabaw ng maruming karton at basahan ay isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti at buhol-buhol. Ang kanyang katawan ay butot balat na lamang. May kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang kaliwang paa na nakakabit sa poste ng bodega. Sa kanyang harapan ay may isang plastik na mangkok, ang uri ng mangkok na ginagamit para sa aso, na may lamang panis na kanin at tinik ng isda. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang sigaw na gustong kumawala sa aking lalamunan. Ang tuhod ko ay bumigay at napaluhod ako sa putik. Nanay, ang tinig ko ay halos hangin na lamang. Dahan-dahang inangat ng matanda ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay malabo at puno ng takot. Hindi niya ako nakilala. Nang makita niya ang liwanag ng flashlight, bigla siyang napaatras at tinakpan ang kanyang muka gamit ang manipis niyang braso. Sir Leandro, wag po. Ang garalgal niyang boses ay parang kinakalos na yero sa aking pandinig. Kumain na po ako. Huwag niyo na po akong paluin. Hindi na po ako mag-iingay. Ang sakit na naramdaman ko kanina nang makita ko ang aking asawa na may ibang babae swiwam ay walang-wala kumpara sa impyernong nararamdaman ko ngayon. Ang ina ko, ang babaeng nagturo sa akin na maging mabuti at matatag, ay ginawa nilang hayop. Pinatay ko ang flashlight at niyakap ang sarili ko sa dilim habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nakikiiyak sa tadhana ng isang anak na huli na ang pagdating. Hindi lang puso ko ang winasak nila ngayong gabi. Kinuha nila ang aking pagkatao at sa dilim na yon, habang naririnig ko ang takot sa boses ng aking ina, may isang bagay sa loob ko ang namatay. At may isang bagay na mas madilim at mas matapang ang isinilang. Gusto kong pumasok sa loob. Gusto kong basagin ang salamin ng bintana, kaladkarin si Leandro palabas, at iparamdam sa kanya ang bawat latay na nakikita ko ngayon sa katawan ng aking ina. Ang puot na nararamdaman ko ay parang kumukulong asido sa aking sikmura, umaakyat sa lalamunan ko. Naghahanap ng paraan para sumabog. Ngunit nang mahawakan ko ang malamig at butot balat na braso ni nanay, natauhan ako. Kung magwawala ako ngayon, baka ito na ang huling gabi namin pareho. Si Leandro ay may pera, may koneksyon, at higit sa lahat, walang konsensya. Kung malalaman niyang nandito ako, baka hindi na kami sikatan ng araw. Kailangan kong maging matapang. Hindi ang tapang ng isang nagwawalang asawa, kundi ang tapang ng isang anak na ililigtas ang kanyang mundo. Nanginginig ang mga daliri ko nang dukutin ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking basang pantalon. Pinunasan ko ang lens gamit ang laylayan ng aking damit. Kahit na basang-basa na rin ito ng ulan, itinutok ko ang kamera kay nanay. Ang bawat segundong nire-record ko, ang kanyang kalagayan ay parang hinihiwa ang puso ko. Ang kadena sa kanyang paa, ang pasa sa kanyang braso, ang panis na kanin sa mangkok ng aso. Patawad nanay, bulong ng isip ko. Patawad dahil kailangan ko itong kunan, imbes na yakapin ka agad. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumayo at itinutok ang kamera sa bintana ng kusina. Kitang-kita ang halakhakan ni Leandro at Raquela. Kitang-kita kung paano isinubo ni Raquela ang imported na tsokolate. Ang tsokolating inipon ko mula sa tip ng amo ko sa bibig ng aking asawa. Ang video na ito ang magiging sandata ko. Ito ang magiging bitay nila. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa at muling lumuhod sa putikan. Nanay, bulong ko. Pilit pinapatatag ang boses.
Ako to, si Marisol. Aalis na tayo dito. Umurong si nanay. Ang takot ay nakaukit sa kanyang muka. Wala. Wala akong ginawa. Huwag po. Hinawakan ko ang kanyang pisngi. Ang lamig niya. Parang yelo. Nay, si Marisol to? Ang anak niyo. Nandito na ako. Hindi ko po kayo sasaktan. Tila may narinig siyang pamilyar sa boses ko dahil tumigil siya sa pag-ungol. Tinitigan niya ako at sa isang saglit, nakita ko ang pagkilala sa kanyang mata bago ito muling lamunin ng kalituhan. Ang kadena sa kanyang paa ay nakakabit sa isang kalawanging kawit sa poste ng bodega. Wala akong susi at wala akong oras para hanapin ito. Lumingalinga ako sa dilim. Nakakita ako ng isang pirasong bakal na dating bahagi ng sirang araro. Kinuha ko ito at pilit na sinungkit ang kawit sa kahoy na poste. Lumana ang kahoy, nabubulok na dahil sa anay at ulan. Ibinuhos ko ang lahat ng natitira kong lakas. Sa bawat pagpwersa ko, naririnig ko ang pagngit-ngit ng kahoy na sa pandinig ko ay tila kulog na pakalakas. Crack! Natanggal ang kawit. Malaya na siya. Agad kong binuhat si nanay at doon ako muling naiyak. Napagaan niya. Parang buhat ko lang ang isang batang paslit. Hindi ang babaeng dating malakas at mataba na kayang magbuhat ng 2 baldeng tubig. Ang gaan ng katawan niya ay bigat na dumagan sa konsensya ko. Shhh, Nay. Kapit lang. Bulong ko habang binabaybay namin ang madilim na daan palabas ng likod bahay. Ang ulan ay lalong lumakas na para bang nakikiayon sa akin para takpan ang aming mga yapak at ingay. Habang pasan ko siya, naramdaman ko ang paggalaw ng kanyang ulo sa aking balikat. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg. Biko! Mahinang bulong niya. Gumawa ako ng biko. Paborito ni Marisol yun. Baka umuwi siya. Napapikit ako ng mariin, hinahayaan ng ulan at luha na maghalo sa aking mukha. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sa gitna ng gutom at sakit, ako pa rin ang iniisip niya. Ang paborito ko pa rin ang naaalala niya. Nakarating kami sa maliit na gate sa likod na daanan. Isang kotseng luma ang nakaparada doon. Nakapatay ang ilaw pero umaandar ang makina. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Payong ang tanging sandata laban sa bagyo. Nang makita niya ang kalagayan ni nanay, rumehistro ang gulat at awa sa kanyang mukha pero mabilis siyang kumilos. Dito, bilis, anya. Tinulungan akong isakay si nanay sa backseat. Dahan-dahan, sabi ko. Masakit ang katawan niya. Nang mailagay na namin si nanay sa loob, akmang sasakay na ako nang mapagtanto kong naiwan ko ang aking maleta malapit sa bodega. Hayaan mo na, sabi ko sa sarili. Wala doon ang importante. Ang importante ay nasa loob na ng kotseng ito. Ngunit sa pagmamadali kong sumakay, naramdaman ko ang pagbaon ng aking kanang paa sa malalim na putik. Hinila ko ito, pero sadyang makapit ang lupa. Sa takot na maabutan kami, hinugot ko ang aking paa at naiwan ang sapatos ko na bumaon sa putikan. Sumakay ako sa kotse na nakayapak ang isang paa. Gabriel, alis na tayo. Ngayon na. Umandar ang sasakyan palayo. Dala ang tanging yaman na natitira sa akin. Sa rearview mirror, nakita ko ang isang liwanag na biglang sumulpot sa likod bahay. Isang flashlight ang nagwawalis sa dilim, tumatagos sa ulan. Napahawak ako sa braso ni Gabriel. Bilisan mo. Bulong ko. Ang puso ko ay kumakabog sa aking lalamunan. Narinig yata nila tayo. Ang liwanag ng flashlight ay tumigil sa isang pwesto. Sa pwesto kung saan ko naiwan ang aking sapatos. Alam ko na sa sandaling iyon, nakatayo doon si Leandro. Nakikita ko sa aking isipan ang pagtataka sa kanyang mukha na dahan-dahang napapalitan ng takot. Alam niyang hindi lang basta magnanakaw ang pumasok. Alam niyang may nakakita sa sikreto niya. Huwag kang lilingon, Marisol. Malumanay ngunit matatag na, sabi ni Gabriel habang minamaniobra ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Ligtas na kayo.
Hindi ko hahayaang maabot pa kayo ng mga kamay niya. Tiningnan ko si nanay sa backseat. Nakatulog na siya dahil sa pagod, nakabaluktot na parang sanggol. Hinaplos ko ang kanyang pisngi na puno ng putik. Hindi pa tayo tapos, Leandro. Bulong ko sa hangin, habang ang mga ilaw ng aming dating tahanan ay unti-unting nilalamon ng dilim at distansya. Nakatakas ako sa impyerno mo at babalik ako para sunugin ito. Tiningnan ko ang sugat sa braso ni nanay na bahagyang dumudugo. Napansin yun ni Gabriel sa salamin. Marisol? Seryosong sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay may halong pag-aalala na hindi ko pa naririnig noon. Yung mga pasa sa braso ni Tita Almira at yung pamumutla ng mga labi niya, hindi lang yan dahil sa gutom. Napatingin ako sa kanya, kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Parang may ipinapainom sa kanya. Kailangan nating matingnan siya ng doktor agad. May kilala akong pwedeng tumingin sa kanya nang hindi nagre-report sa pulis muna. Kailangan nating magtago. Napahigpit ang hawak ko sa kamay ni nanay. Hindi lang pala pagpapabaya. May planong patayin siya ng dahan-dahan. Habang binabaybay namin ang madilim na kalsada ng antik, ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Wala na ang Marisol na umiiyak sa bawat sulok. Wala na ang Marisol na nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang babaeng nakaupo sa kotseng ito na may putik sa mukha at apoy sa dibdib ay handa nang makipaggyera. Kinabukasan, nagising ang bayan ng San Remigio hindi sa tilaok ng manok, kundi sa isang balita na mas mabilis pang kumalat kaysa sa sunog. Nasa maliit na apartment kami ni Gabriel, isang lumang unit sa itaas ng kanyang law office na matagal nang hindi ginagamit. Ligtas dito, malayo sa mga mata ng mga tsismosang kapitbahay. Nakaupo ako sa sahig, yakap ang aking mga tuhod habang pinapanood ang isang video sa Facebook na ipinakita sa akin ni Gabriel. Sa screen, nakikita ko ang mukha ng aking asawa, si Leandro. Mugto ang kanyang mga mata, magulo ang buhok, at nanginginig ang boses. Kung hindi ko lang alam ang demonyong nagtatago sa likod ng maamong mukha na, yan, baka pati ako ay maniwala sa kanya. Mga kababayan, simula niya sa video, humihikbi. Tulungan niyo po ako. Ang asawa ko, si Marisol, umuwi siya kagabi ng walang pasabi. Akala ko surprise. Akala ko masaya. Pero ibang Marisol ang dumating. Nagpunas siya ng luha, luhang peke, luhang buhaya. Wala siya sa sarili. Patuloy niya. Nagwawala siya. Sinisigawan niya ako. Ang sabi niya, may iba daw siyang lalaki sa Dubai at kukunin na niya si Nanay Almira. Pinigilan ko siya. Sabi ko, delikado si nanay. May sakit si nanay. Pero tinulak niya ako at tinangay niya ang matanda sa gitna ng bagyo. Napahawak ako sa aking bibig. Ang kapal ng mukha. Paano niya nagagawang baliktarin ang lahat? Parang awa niyo na. Dagdag pa niya, habang lumalapit sa kamera ang mukha ni Raquela na nasa likod niya. Umaakting na tila isang concerned na family friend. Kung makita niyo si Marisol, i-report niyo agad sa pulis. Delikado siya. May sakit siya sa pag-iisip. Baka saktan niya si nanay. Gusto ko lang mabawi ang biyenan ko. Ang comment section ay puno ng simpatiya para sa kanya. Grabe naman si Marisol. Pagkatapos magpakasasa sa Dubai, ganyan pa gagawin? Kawawa naman si Sir Leandro. Napakabait pa naman yan. Baka napraning na sa abroad. Delikado yan. Binato ko ang cellphone sa sofa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo na sinungaling siya. Na siya ang demonyo. Pero alam ko, sa ngayon, ang salita ko laban sa salita niya ay walang laban. Siya ang respetadong asawa na naiwan sa Pilipinas. Ako ang baliw na OFW na biglang umuwi. Huminahon ka, Marisol. Sabi ni Gabriel, pinulot ang cellphone. Yan ang gusto niya, ang magpanik ka at lumabas sa lungga mo. Kapag nagpakita ka ngayon, huhulihin ka nila at dadalhin sa mental hospital. At si Tita Almira,
ibabalik nila kay Leandro. Pero Gabriel, naniniwala sila sa kanya. Nanginginig kong sumbat. Tingnan mo, ako na ang masama. Ako na ang nagpabaya. Hayaan mo silang maniwala ngayon, madiin na sagot ni Gabriel. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang kasinungalingan, Marisol, ay parang bula. Maganda tingnan sa umpisa, pero pumiputok din yan. Hawak natin ang karayom. Tumayo siya at may inabot sa aking isang passbook. Ang passbook ko. Pumunta ako sa bangko kaninang umaga bago pa kumalat ang balita, sabi niya. Ang muka ay seryoso. Sinubukan kong i-check ang joint account niyo gamit ang authorization letter na pinirmahan mo noon. Kinuha ko ang passbook. Binuksan ko ito sa huling pahina. 0. Walang laman. Ang perang inipon ko sa loob ng 10 taon. Ang dugot pawis ko. Ang bawat Pasko na mag-isa ako sa Dubai. Ang bawat birthday na hindi ko kasama ang pamilya ko. Lahat yun. Naging abo. Winidraw niya lahat kahapon ng umaga. Paliwanag ni Gabriel. At pinalitan niya ang password ng online banking mo. Planado ito, Marisol. Matagal na. Napaupo ako sa sofa. Wala na akong pera. Wala na akong bahay. Ang pangalan ko ay sira na sa buong bayan. At ang nanay ko ay nasa kabilang kwarto, mahimbing na natutulog dahil sa gamot, pero gising sa bangungot ng trauma. Anong gagawin ko, Gab? Tanong ko. Ang boses ko ay basag na basag. Wala na akong pambili ng gamot ni nanay. Wala na akong pangkain sa kanya. Paano ako lalaban kung pati pamasahe wala ako? Tumingin si Gabriel sa paligid ng apartment. May kaunti akong naitabi. Pwede tayong, hindi. Putol ko agad. Huwag. Utang na loob, Gab. Huwag mo akong sanayin na umasa sa iba. Yan ang naging mali ko kay Leandro. Umasa ako na aalagaan niya ang pinaghirapan ko. Tumayo ako at nagpunta sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Mugto ang mata, magulo ang buhok, maputla. Ito ba ang itsura ng isang talunan? Hindi. Hinubad ko ang suot kong kwintas. Hindi ito ginto. Silver lang ito. May maliit na pendant na perlas. Ito ang tanging alahas na binili ko para sa sarili ko noong unang sweldo ko sa Dubai. Mura lang ito. Pero ito ang simbolo ng una kong tagumpay. At hinubad ko rin ang aking singsing. Ang wedding ring namin ni Leandro. Ginto ito. Makapal. Mahal. Lumabas ako ng banyo at hinarap si Gabriel. Gab, samahan mo ako. Sabi ko. Hawak ang singsing. Saan? Sa pawn shop. Sa kabilang bayan. Kung saan walang nakakakilala sa atin. Tiningnan ni Gabriel ang singsing sa palad ko. Marisol, sigurado ka ba? Yan ang... Wala na tong halaga. Putol ko. Ang boses ko ay matigas pa sa bakal. Ang singsing na ito ay galing sa kasinungalingan. Panahon na para pakinabangan ko ito sa katotohanan. Isinilid ko ang singsing sa bulsa. Ibebenta ko to. Bibili ako ng gamot ni nanay. At bibili ako ng bigas. Magsisimula ako ulit, Gab. Hindi bilang asawa ni Leandro, kundi bilang si Marisol, anak ni Almira. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng sirena ng pulis sa labas. Napadungaw si Gabriel sa bintana at mabilis na isinara ang kurtina. Nandyan sila, bulong niya. Nag-iikot sila sa lugar. Napatingin ako sa isang lumang cabinet sa sulok. May isang itim na notebook doon na nahulog mula sa mga gamit na nailabas ko kagabi. Ang notebook na nakuha ko sa ilalim ng unan ni nanay bago kami tumakas. Kinuha ko ito. Binuksan. Puno ito ng mga guhit at numero. Sulat kamay ni Leandro. Mga taya sa sabong. Mga utang sa kasino. At may isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat. Rocco. 500,000 due date. Fiesta. Napangiti ako ng mapait. Gab, tawag ko sa kanya. Hindi lang pala ako ang hinahabol. Hinahabol din siya ng sarili niyang multo. 5,000. Yan lang ang kaya kong ibigay. Tinitigan ko ang matandang lalaki.
Sa likod ng rehas na bakal ng sanglaan, ang singsing na ginto sa kanyang palad ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang parehong singsing na isinuot ni Leandro sa daliri ko, 10 taon na. Ang nakararaan habang nangangakong mamahalin ako hanggang sa huling hininga. 10 taon ng pag-aalaga, ng pagtitiis, ng pagmamahal. At ngayon, ang katumbas lang pala nito ay 5,000 piso. Gusto kong makipagtawaran. Gusto kong sabihin na mas mahal yan, na may sentimental value yan. Pero naalala ko si nanay na naghihintay sa apartment, ang reseta ng gamot na nasa bulsa ko, at ang kumukulong sikmura naming dalawa. Sige po, sagot ko. Pilit na nilulunok ang bara sa aking lalamunan. Kukunin ko na. Inabot ko ang pera. Ang 5 piraso ng papel na ito ay higit pa sa salapi. Ito ang tiket namin para mabuhay ng isa pang araw. Lumabas ako ng sanglaan na magaan ang bulsa, pero mas magaan ang pakiramdam. Wala na ang bigat ng ginto sa daliri ko. Wala na ang huling tali na nag-uugnay sa akin kay Leandro. Dumaan ako sa palengke. Hindi ako bumili ng karne o manok. Bumili ako ng bigas, gamot, gatas para kay nanay at isang balot ng tuyo. Pagbalik ko sa apartment, nadatnan ko si Gabriel na nagbabantay kay nanay. Gising na siya. Nakaupo sa kama, nakasandal sa pader, at bagamat maputla pa rin, may buhay na ang kanyang mga mata. Marisol! Mahinang tawag niya nang makita ako. Agad akong lumapit at niyakap siya. Ang amoy niya ay hindi na amoy ng bodega. Amoy sabon na siya at pulbos. Salamat sa pagtulong ni Gabriel na linisan siya kanina. Nagluto ako, Nay. Sabi ko, pinipigilan ng luha. Kain na tayo. Ang hapunan namin ng gabing iyon ay simple. Mainit na kanin at piniritong tuyo. Ang amoy ng isda ay kumalat sa maliit na kwarto. Masangsang para sa iba, pero para sa amin ito ang amoy ng kaligtasan. Hinihimay ko ang laman ng tuyo at inilagay sa plato ni nanay. Ako naman ang kumain ng ulo at tinik. Sinabawan ko ng kape ang kanin ko. Habang sumusubo ako, napatingin ako kay nanay. Dahan-dahan ang pagnguya niya. Ninanamnam ang bawat butil ng kanin. Napapikit siya at nakita ko ang isang munting na ngiti sa kanyang mga labi. Ang unang nangiti na nakita ko matapos ang mahabang panahon. Masarap, anak, bulong niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Sa mansyon ni Leandro, kumakain sila ng steak at lechon, pero ang puso nila ay puno ng lason at panlilinlang. Dito, sa maliit na kwartong ito, tuyo at kanin lang ang ulam namin, pero busog kami ng pagmamahal at katotohanan. Ito ang langit na hindi mabibili ng pera ni Leandro. May dala sana akong ulam. Basag ni Gabriel sa katahimikan. May inilabas siyang isang supot ng fried chicken. At eto, Marisol, kaunting tulong lang para hindi mo na kailangang ibenta ang mga gamit mo. Inabot niya sa akin ang isang sobre. Alam kong may lamang pera iyon. Malaki. Tinitigan ko ang sobre, tapos ay tiningnan ko si Gabriel. Ang mga mata niya ay puno ng sinseridad at pag-aalala. Alam kong mabuti ang intensyon niya, pero kung tatanggapin ko ito, ano ang pinagkaiba ko kay Leandro na umasa sa iba para mabuhay? Umiling ako at dahan-dahang itinulak pabalik ang sobre. Salamat, Gab. Pero hindi ko matatanggap yan, matatag kong sabi. Marisol, pride lang yan. Kailangan niyo ito. Pilit niya. Hindi ito pride, Gab. Dignidad ito. Sagot ko. Hinawakan ko ang kamay ni nanay. 10 taon akong binuhay ng padala. 10 taon akong naging A-team ng pamilyang ito. Ngayon, gusto kong buhay ng sarili ko at ang nanay ko gamit ang sarili kong mga kamay. Kung tatanggapin ko yan, parang sinabi ko na rin na hindi ko kaya ng walang lalaki. Bumuntong hininga si Gabriel pero nakita ko ang paghanga sa kanyang mga mata. Okay, pero paano? Ubos na ang ipon mo. Tumingin ako sa natirang bigas at sa asukal sa mesa.
Naalala ko ang itinuro sa akin ni nanay nung bata pa ako, ang amoy ng gata at latik tuwing madaling araw. Magtitinda ako. Desidido kong sabi. Gagawa ako ng biko at suman, ang recipe ni nanay. Yan ang bumuhay sa akin noon, yan ang bubuhay sa amin ngayon. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay gising na ako. Ang maliit na kusina ng apartment ay napuno ng matamis at masarap na amoy ng nilulutong malagkit. Nagsuot ako ng malaking sombrero at face mask para hindi ako makilala. Bitbit ang isang bilao, pumwesto ako sa gilid ng palengke, malayo sa pwesto ng mga kakilala ko. Biko, suman, mainit pa. Sigaw ko. Pilit na binabago ang boses ko. May mga bumili. Isa, dalawa, hanggang sa dumami. Masarap naman talaga ang luto ni nanay. Habang nag-aabot ako ng sukli sa isang ale na nakatalukbong din ng itim na shawl, naramdaman ko ang pagpisil niya sa aking palad. Nagulat ako. Tiningnan ko siya. Hindi ko makita ang buong mukha niya, pero ang mga mata niya ay pamilyar. Takot ang nasa mga matang yon. Umalis ka na dito. Bulong niya ng mabilis. May iniwan siyang kapirasong papel sa palad ko kasama ng bayad niya. Tapos ay mabilis na naglaho sa dami ng tao. Binuksan ko ang papel. Sulat kamay na nanginginig. Alam ko ang ginawa nila sa nanay mo. Mag-ingat ka. Nasa palengke siya ngayon. Kinabahan ako. Sino siya? Lumingalinga ako. Ang ingay ng palengke ay tila biglang humina. Napalitan ng dagundong ng kaba sa dibdib ko. Nagmadali akong iligpit ang mga paninda ko. Uwi na, Marisol. Uwi na. Pero huli na. Sa di kalayuan, sa tapat ng bilihan ng mga prutas, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Nakadress na pula, may suot na shades, kahit hindi naman maaraw, at umaasta na parang reyna ng palengke. Si Raquela. Namimili siya ng ubas at mansanas. Mga prutas na ni minsan ay hindi ko natikman noong bata ako. Tumatawa siya habang kausap ang tindera. Akmang tatalikod na sana ako nang biglang humangin ng malakas. Nilipad ang suot kong sombrero. Napahawak ako sa ulo ko, pero huli na. Ang buhok ko ay bumagsak. At sa sandaling iyon, lumingon si Raquela. Nagkatitigan kami. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Napalitan ng isang nangisi na mas nakakatakot pa sa demonyo. Nakilala niya ako. Nakita ko siyang dahan-dahang dumukot ng cellphone sa kanyang mamahaling bag habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Parang sinasabi ng mga mata niya, "Huli ka." Mabilis akong tumakbo, bitbit ang aking bilao, habang ang puso ko ay parang sasabog sa takot. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay nanay na naghihintay sa bahay na walang kalaban-laban. Sinubukan kong tumakbo. Sinubukan kong makihalo sa dami ng tao sa palengke. Umaasang lalamunin ako ng dagat ng mga namimili at nagtitinda. Ang puso ko ay parang ibong gustong kumawala sa aking dibdib sa sobrang kaba. Hindi ako pwedeng mahuli. Hindi ngayon. Ngunit ang takong ng mga sapatos ni Raquela at ng kanyang mga kaibigan ay mas mabilis kaysa sa aking mga paang nakasinelas lamang. Sa isang masikip na pasilyo malapit sa bilihan ng isda, naabutan nila ako. "Saan ka pupunta, Doña Marisol?" Ang boses ni Raquela ay matinis, sapat na para pukawin ang atensyon ng lahat ng nasa paligid. Huminto ang mundo. Ang ingay ng palengke, ang tawaran, ang sigawan, ay tila namatay at napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Humarap ako sa kanya, yakap ng mahigpit ang bilao ng biko at suman na parang ito na lang ang tanging proteksyon ko sa mundo. "Wala akong ginagawang masama, Raquela," sagot ko. Pilit pinatatag ang boses kahit nanginginig ang tuhod ko. "Nagtitinda lang ako." Tumawa siya. Isang tawang puno ng pangungutya na humiwa sa hangin. "Nagtitinda? Ang asawa ng kagalang-galang na si Leandro Valmores, nagtitinda ng kakanin sa palengke? Siguro nga totoo ang sinabi ni Leandro. Nababaliw ka na." Lumapit siya sa akin.
Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng malansang palengke. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking lumang t-shirt, ang aking tsinelas na putikan, at ang aking mukhang walang make-up. "Tingnan niyo siya!" sigaw ni Raquela sa mga usisero. Ito ang babaeng nagpabaya sa kanyang ina at naglustay ng pera ng asawa niya sa ibang bansa. Ngayon, nagpapaawa siya dito para lokohin kayo ulit. "Hindi totoo yan," sigaw ko. "Ikaw ang kabit. Ikaw at si Leandro ang nagpabaya kay nanay." "Sinungaling!" bulyaw niya. Sino ang maniniwala sa isang baliw? At sa isang iglap, hinampas niya ang hawak kong bilao. Bumagal ang ikot ng mundo sa paningin ko. Nakita ko kung paano tumilapon ang mga biko at suman na pinagpuyatan kong lutuin kaninang madaling araw. Nakita ko ang pagbagsak ng mga ito sa maputik at basang sahig ng palengke. Ang gata at latik na simbolo ng pag-asa ko ay humalo sa dumi ng lupa. Napasinghap ang mga tao para akong sinampal. Hindi sa mukha kundi sa kaluluwa. Ang pagkaing iyon ang gamot ni nanay. Ang pagkaing yon ang tanghalian namin. Oops! Sarkastikong sabi ni Raquela habang pinapagpag ang kanyang kamay na para bang nadumihan siya. "Ayoko lang malason ang mga tao. Baka kung anong gayuma ang nilagay mo dyan." Kumuyom ang kamao ko. Ang init ng dugo ay umakyat sa aking ulo. Gusto ko siyang sugurin. Gusto ko siyang sabunutan at isubsob ang mukha niya sa putik para matikman niya ang lasa ng hirap. Pero naalala ko si nanay. Kung papatulan ko siya, magkakagulo. Darating ang pulis. Hahanapin ang ID ko. Makikita nila ang address ko. Matutunto nila si nanay at ibabalik nila kami sa impyernong iyon. Huminga ako ng malalim. Pinalipas ko ang bagyo sa loob ng dibdib ko. Dahan-dahan, lumuhod ako. Lumuhod ako sa putik, sa harap ng babaeng umagaw sa asawa ko at sa harap ng bayang humusga sa akin. Isa-isa kong pinulot ang mga suman na nahulog. Ang iba ay durog na, ang iba ay puno na ng lupa. "Tingnan nyo," diring-diring sabi ni Raquela. Wala na talagang dignidad, pulot gata. Akala niya, pagtatawanan ako ng mga tao. Akala niya, sasali sila sa pangungutya. Pero nagkamali siya. Tahimik ang palengke, walang tumawa. Sa halip, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin, ang bigat ng awa at hiya para sa ginawa niya. Nakita ng mga tao hindi isang baliw, kundi isang inang nagpupulot ng kabuhayan. Isang batang paslit, gusgusin at walang tsinelas, isang batang hamog, ang lumapit sa akin. Tinitigan niya ang isang piraso ng biko na hawak ko. Hindi ito masyadong nadumihan dahil nakabalot sa dahon ng saging. "Ate," mahinang sabi ng bata. Hawak ang tiyan niya. "Akin na lang po kung itatapon niyo. Gutom na po ako." Tiningnan ko ang bata. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Gutom, hinahamak, pero lumalaban. Pinunasan ko ang dumi sa dahon gamit ang damit ko. Binuksan ko ito. Malinis pa ang loob. Ngumiti ako sa kanya kahit na tumutulo ang luha ko. "Sa'yo na to," malumanay kong sabi. "Malinis to. Luto ito ng nanay ko." Kinuha ng bata ang kakanin at kumain ng mabilis. Pagkatapos, tumingin siya kay Raquela at sinabing, "Masama kang tao." Namula si Raquela. Naramdaman niyang nawala sa kanya ang simpatiya ng mga tao. Ang mga tindera sa paligid ay nagsimulang magbulungan at masama na ang tingin sa kanya. "Tara na nga," bulyaw ni Raquela sa mga kaibigan niya. Nawalan na ako ng gana. Ang baho dito. Tumalikod siya at nagmarch sa paalis. Pero alam ko at alam niya na hindi siya ang nanalo ngayong araw. Nang mawala na sila, mabilis kong iniligpit ang mga natirang paninda. Hindi ko pwedeng tagalan. Kailangan kong umuwi. Ang kaba sa dibdib ko ay bumalik ng doble. Alam na ni Raquela na nasa palengke ako. Siguradong tinawagan na niya si Leandro o ang mga pulis. Tumakbo ako pauwi.
Hindi ko ininda ang bigat ng bilao o ang pagod ng aking mga paa. Ang tanging nasa isip ko ay si nanay. Sana ligtas siya. Sana nandun pa si Gabriel. Malayo pa lang, nakita ko na ang pinto ng apartment. Bukas ito. Hindi lang basta bukas. Sira ang seradura. Ang kahoy na hamba ay biyak. Tanda na ito ay pinuwersang buksan. Nalaglag ang bilao mula sa kamay ko. Nanay? Ang sigaw ko ay umalingaw sa tahimik na hallway. Tumakbo ako papasok. Handa nang makipagpatayan. Handa nang ibigay ang buhay ko. Pumasok ako sa sala. Magulo ang mga gamit. Ang mga unan ay nasa sahig. Ang mesa ay taob. Nanay? Gabriel! Sigaw ko ulit. Ang boses ko ay nanginginig sa takot. Walang sumasagot. Tumakbo ako sa kwarto kung saan ko iniwan si nanay kanina. Wala siya sa kama. Ang tanging naiwan ay ang wheelchair na hiram namin na ngayon ay nakataob sa gitna ng kwarto at sa pader may nakasulat gamit ang pulang lipstick. Ang paboritong kulay ng lipstick ni Raquela. Isang salita lang ang nakasulat pero sapat na ito para patigilin ang pagtibok ng puso ko. Bayad. Napaluhod ako sa sahig. Sapo ang aking ulo at humagulgol ng isang yak na galing sa kaibuturan ng isang inang nawalan ng anak at isang anak na nawalan ng ina. Huli na ba ako? Ang mundo ko ay naging itim at puti. Ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng aking sariling puso at ang alingawngaw ng tawa ni Raquela sa aking isipan. Bayad. Anong ibig nilang sabihin? Kinuha nila si nanay bilang kabayaran sa utang ni Leandro? O kabayaran sa pagtakas ko? Akmang tatakbo ako palabas para sugurin ang mansyon ni Leandro kahit alam kong kamatayan ang naghihintay sa akin doon nang biglang tumunog ang aking cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot ko ito. Ang kamay ko ay nanginginig na halos mabitiwan ko ang telepono. Ha, hello? Ibalik niyo ang nanay ko. Parang awa niyo na. Marisol, huminahon ka. Ako to, si Gabriel. Ang boses niya ay kalmado pero mabilis. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kay Gabriel, nasaan ka? Nasaan si nanay? Ang bahay? Sira ang pinto. May nakasulat sa pader. Ligtas kami, Marisol. Ligtas si nanay. Nasa lumang klinika ako ni Dr. Cruz sa kabilang bayan. Pumunta ka dito? Ngayon na. Pero mag-ingat ka. Huwag kang magpapasundan. Nanghina ang tuhod ko sa sobrang ginhawa. Napaupo ako sa sahig at umiyak. Pero sa pagkakataong ito, luha ng pasasalamat. Salamat sa Diyos. Papunta na ako. Sumakay ako ng tricycle. Nagpalipat-lipat ng jeep para siguraduhing walang nakasunod. Pagdating ko sa klinika, isang maliit at tagong gusali na amoy luma at alkohol. Nadatnan ko si Gabriel sa waiting area. May galos siya sa braso at putok ang labi. Gab! Tumakbo ako sa kanya. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa'yo? Ngumiti siya ng pilit. Hawak ang yelo sa kanyang pisngi. Muntik na, Sol. Dumating sila kanina. Mga tauhan ng kasino. Hinahanap nila si Leandro, pero nalaman nilang dito ka nakatira. Akala nila tinatago mo ang pera ni Leandro. Ang pera ni Leandro? Naguluhan ako. Oo, ang utang na 500,000. Akala nila nasa iyo ang pera. Buti na lang na itakas ko si nanay bago sila nakapasok ng tuluyan. Nakipagbuno ako ng kaunti. Pero okay lang ako. Ang mahalaga, hindi nila nakuha si tita. Niyakap ko siya. Isang mahigpit na yakap. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Salamat, Gab. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kumalas siya at hinawakan ang balikat ko. Hindi mo ako kailangang bayaran. Kailangan nating manalo. At para manalo, kailangan nating umatake. Hindi pwedeng tagasalo lang tayo ng suntok. May tinawag siya. Mula sa likod ng klinika,
Lumabas ang isang matandang babae. Kuba na ito at puti na ang buhok, pero kilalang kilala ko ang mga mata niya. Manang Lusing, gulat kong tawag. Siya ang mayordoma sa bahay ni Leandro noon pang umalis ako. Siya ang nagpalaki kay Leandro. Ma'am Marisol, naiyak na lumapit sa akin ang matanda at nagmano. Patawarin niyo ako. Wala akong nagawa para kay Ma'am Almira. Bakit nandito ka, Manang? Inilabas ni Manang Lusing ang isang lumang envelope mula sa kanyang duster. Pinalayas ako ni Sir Leandro noong nakaraang buwan dahil nahuli niya akong binibigyan ng extra na pagkain si Ma'am Almira. Sabi niya, kampi daw ako sa inyo. Bago ako umalis, nakuha ko ito sa basurahan sa opisina niya. Binuksan ko ang envelope. Sa loob ay mga resibo, hindi ordinaryong resibo. Resibo ng pagsangla ng lupa ni nanay, resibo ng mga mamahaling bag at alahas na nakapangalan kay Raquela. At higit sa lahat, isang sulat galing sa doktor, isang peke na death certificate ni Nanay Almira na may pirma ni Leandro. Handa nang gamitin kung sakaling mamatay si nanay sa gutom. Nanginig ang laman ko. Planado ang lahat. Hinihintay na lang nilang mamatay si nanay para makuha ang lupa at insurance. Ito ang bala natin, Marisol, sabi ni Gabriel. May ebidensya na tayo ng forgery, estafa, at attempted murder. Pero hindi sapat ang papel. Kailangan natin ng suporta ng tao. Si Leandro, hawak niya ang media, hawak niya ang simbahan dahil sa mga donasyon niya. Kung kakasuhan natin siya ngayon ng tahimik, babayaran niya lang ang piskal. Anong gagawin natin? Tanong ko, habang pinapasadahan ng tingin ang mga ebidensya. Ang takot sa dibdib ko ay napalitan ng isang malamig na apoy. Ang fiesta, sabi ni Gabriel. Sa makalawa, fiesta ng San Remigio, may grand cooking contest. Dadalo si Mayor, dadalo ang media, dadalo ang buong bayan. At si Leandro, siya ang chairman ng komite. Napatingin ako sa aking mga kamay na sanay sa hirap, mga kamay na nagluto ng biko na tinapon ni Raquela sa putikan. Gusto mong sumali ako? Tanong ko. Hindi lang sumali, sagot ni Gabriel. Gusto kong gamitin mo ang entablado para sabihin ang totoo. Hindi gamit ang salita, kundi gamit ang lasa. Ipaalala mo sa kanila kung sino ka. Ipaalala mo sa kanila ang luto ng isang tunay na Valmores, ng isang tunay na anak ni Almira. Tumingin ako sa kwarto kung saan natutulog si nanay. Ligtas siya ngayon, pero hanggat malaya si Leandro, walang magiging payapa sa buhay namin. Humarap ako kay Gabriel at Manang Lusing. Pinunasan ko ang huling patak ng luha sa aking pisngi. Sige, sabi ko. Magluluto ako. Hindi para manalo ng premyo, kundi para bawiin ang pangalan ko. Pero Marisol, paalala ni Gabriel, mapanganib ito. Kapag lumabas ka, open target ka. Ngumiti ako. Isang ngingiti na hindi umabot sa mata. Gabriel, ang taong walang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Kinuha na nila ang lahat sa akin. Ngayon, ako naman ang maniningil. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang ulap ay humawi at isang maliit na sinag ng buwan ang tumanglaw sa amin. Ito na ang hudyat. Tapos na ang pagtatago sa dilim. Ang araw ng fiesta ng San Remigio ay dumating na may dalang ingay at kulay na tila nang iinsulto sa dilim ng buhay ko. Ang mga banderitas na plastik ay nakasabit sa bawat kanto, sumasayaw sa hangin na amoy lechon at pawis. Ang musika ng banda ay umaalingaw-ngaw, tinatakpan ng mga bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa baliw na asawa ni Leandro Balmores. Suot ko ang aking lumang apron. Ang apron na may borda ng pangalan ko na tinahi pa ni nanay noong bata pa ako. Puti ito dati, pero ngayon ay naninilaw na sa panahon, parang ako. Nakatali ang buhok ko ng mahigpit, walang make-up, walang alahas. Tanging ang determinasyon lamang ang palamuti sa aking mukha. Handa ka na?
Bulong ni Gabriel sa akin habang nasa backstage kami ng Town Plaza. Siya ang nag-register sa akin gamit ang pangalan ng yumao kong lola para hindi mahalata agad ni Leandro. Handa na, sagot ko, kahit na ang totoo, ang sikmura ko ay parang pinipiga. Lumabas kami sa stage. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw. Sa gitna ng plaza ay may 10 kitchen stations na nakahilera. Sa pinakagitna nakaupo sa judge's table ay si Leandro. Nakasuot siya ng barong Tagalog, mukhang kagalang-galang. Katabi si Mayor at si Raquela, na ngayon ay isa na ring special guest judge. Nang tawagin ang pangalan ko, Contestant number 10, Marisol Valmores. Tumahimik ang buong plaza. Nagkatinginan kami ni Leandro. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng galit. Akmang tatayo siya para ipatigil ang contest, pero pinigilan siya ni Mayor. Hayaan mo siya, Leandro. Rinig kong sabi ni Mayor sa mikropono na hindi na malayang nakabukas. Magandang drama to para sa fiesta. Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng baliw mong asawa. Ngumisi si Raquela at bumulong kay Leandro. Siguro ay sinabi niyang, hayaan mo siyang mapahiya. Nagsimula ang kompetisyon. Ang tema ay, luto ni inay, luto ng ina. Habang ang ibang contestants ay abala sa pagluluto ng mga sosyal na pagkain, kare-kareng may macadamia nuts, adobong may truffle oil, ako ay naglabas ng simpleng sangkap, suka, toyo, bawang, paminta, at karne ng manok na native. Magluluto ako ng adobo. Hindi yung adobo sa restaurant, kundi yung adobong tuyo, yung tinitipid sa sabaw para tumagal ng ilang araw. Yung ulam namin ni nanay noong naghihirap kami bago ako nag-abroad. Habang hinihiwa ko ang bawang, naramdaman ko ang mga matang nakatusok sa likod ko. Rinig ko ang bulungan ng mga tao. Yan ba yung baliw? Ang tapang ng hiya. Nagpakita pa. Tingnan mo, nanginginig ang kamay. Oo, nanginginig ang kamay ko. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala. Bawat hiwa ng sibuyas ay nagpapaalala sa akin ng bawat araw na tiniis ko sa Dubai. Bawat patak ng tuyo ay kasing itim ng gabing nakita ko si nanay sa kulungan ng aso. Sa kalagitnaan ng pagluluto, lumapit si Raquela sa station ko. Kunwari ay nag-iikot bilang judge. Amoy mahirap. Bulong niya sa akin habang dumadaan, sabay sipa ng bahagya sa basurahan sa tabi ko para gulatin ako. Sigurado ka bang manok yan? Baka naman dagagaling sa kanal nyo? Hindi ko siya tiningnan. Patuloy lang ako sa paghalo. Ang daga, Raquela, ay yung kumakain ng hindi sa kanya. Ikaw? Anong kinakain mo ngayon? Namula siya sa galit. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nakita ko siyang may kinuhang maliit na vial mula sa kanyang bulsa habang kunwaring inaamoy ang niluluto ng katabi ko. Nang tumalikod ako para kumuha ng tubig, nakita ko sa peripheral vision ko ang mabilis na galaw ng kamay niya sa ibabaw ng aking kaldero. Napangiti ako ng lihim. Huli ka. Alam kong gagawin niya yon. Sinabi na sa akin ni Manang Lusing na mahilig gumamit ng pampurga si Raquela sa mga kasambahay na ayaw niya. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang umalis ng nakangisi. Nang matapos ang oras, isa-isang tinikman ng mga hurado ang mga luto. Si Leandro, halatang nandidiri. Ayaw tikman ang luto ko. Si Raquela naman ay excite na excite. Tikman natin to, sabi ni Raquela nang malakas nakatingin sa audience. Baka naman may sorpresa ang luto ng ating OFW. Kumuha siya ng isang kutsara ng sabaw ng adobo ko at isinubo. Inaasahan niyang masusuka ako o ang sino mang kakain nito. Pero wala siyang nalasang masama. Nanlaki ang mata niya. Masarap. Bakit? Dahil noong tumalikod ako kanina, hindi tubig ang kinuha ko. Pinalitan ko ang kaldero ng isa pang kaldero na nakatago sa ilalim ng mesa. Ang totoong niluluto ko. Ang kalderong nilagyan niya ng lason ay nasa lababo na. Masarap ba, Raquela? Tanong ko sa mikropono.
Ang boses ko ay umaaling-awngaw sa buong plaza. Lasang karma? Natigilan ang lahat. Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Raquela. Wala naman, sagot ko. Sabay tingin kay Leandro. Gusto ko lang sabihin ang kwento ng adobong ito. Ang adobong ito ay niluto sa suka ng pagtitiis at tuyo ng pighati. Matagal bago lumambot. Parang puso ng isang ina. Pero kapag naluto na, hinding-hindi na mapapanis. Humarap ako sa mga tao. Ako si Marisol Valmores. Hindi ako baliw. Hindi ako masamang ina. Ako ay isang babaeng ninakawan ng asawa, inalipusta ng kabit, at pinagtulungan ng tadhana. Pero nandito ako ngayon, hindi para manalo ng trophy nyo. Nandito ako para ipakita sa inyo ang lasa ng katotohanan. Sa likod ng stage, nag-signal si Gabriel sa malaking LED screen sa likod kung saan pinapakita ang live feed ng contest. Biglang nag-iba ang palabas. Nawala ang mukha ko. Ang lumabas ay ang video noong gabing iyon. Ang video ni nanay na nakakadena. Ang video ni Raquela na sinusubo ang tsokolate kay Leandro. At ang CCTV footage kanina lang kung saan kitang-kita ang kamay ni Raquela na naghuhulog ng likido sa kaldero ko. Nagimbalang buong bayan. Isang sabay-sabay na pagsinghap ang narinig ko na para bang hinugot ang hangin sa plaza. Napabitaw si Raquela sa kutsara. Clang! Ang tunog ng kutsarang bumagsak sa sahig ay ang hudyat ng pagtatapos ng kanilang palabas. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang higanting LED screen sa likod ko ang nagsisigaw ng lahat ng hinanakit na kinimkim ko sa loob ng 10 taon. Sa video, kitang-kita ang payat na katawan ni nanay na nakakadena. Kitang-kita ang pagtapak ni Raquela sa mga padala ko. At ang pinakahuli, ang CCTV footage kanina lamang kung saan malinaw pa sa sikat ng araw ang paghuhulog ni Raquela ng isang likido sa aking kaldero. Patayin niyo yan! Patayin niyo yan! Sigaw ni Leandro. Ang mukha ay namumula na, parang sasabog sa galit at hiya. Nagtatakbo siya papunta sa technical booth, tinutulak ang mga tao. Nawala na ang kanyang pormang kagalang-galang. Fake news yan! Edited yan! Si Raulo, ang asawa ko. Pero huli na. Ang mga tao sa plaza ay hindi mga bulag. Isang malakas na hiyawan ng pandidiri ang umalingaw-ngaw mula sa madla. Ang mga taong kanina lang ay humuhusga sa akin, ngayon ay nakatingin kay Leandro at Raquela na parang nakakita sila ng mga ipis. Walang hiya kayo. Sigaw ng isang alis sa harapan. Demonyo! Kinawawa niyo ang matanda. Sigaw ng isa pa. May mga nagsimulang magbato ng plastic bottle at cup ng tubig sa stage. Natamaan si Raquela sa balikat. Napaupo siya, umiiyak. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Humarap ako sa kanya. Hawak ko pa rin ang mikropono. Ang katahimikan ko kanina ay napalitan ng isang boses na matatag at hindi na muling ngayanig. Raquela, tawag ko. Napatingin siya sa akin. Kalat na ang maskara sa muka. Sabi mo kanina, amoy mahirap ang luto ko. Tama ka. Amoy mahirap kasi niluto yan ng isang anak na naghirap para sa pamilya niya. Pero ang niluto mo, amoy kulungan. Itinuro ko ang kaldero na nilagyan niya ng lason, yung nasa lababo na hindi ko ginamit. Kung talagang wala kang ginawang masama, hamon ko, kainin mo ang nasa kalderong yan, ubusin mo. Umurong si Raquela, umiling-iling. Alam niya kung anong nilagay niya doon. Ang pagtanggi niya ay sapat na kumpirmasyon para sa lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Mayor na mabilis na bumaba ng stage, pilit na dumidistansya kay Leandro. Ang mga pulis na nakabantay sa paligid ay nagsimula nang umakyat sa entablado, hindi para hulihin ako, kundi para protektahan ako mula sa nagwawalang si Leandro. Marisol! Sigaw ni Leandro, na ngayon ay hawak na ng 2 barangay tanod. Asawa kita.
Paano mo nagawa sa akin to? Sinira mo ako. Sinira mo ang pamilya natin. Lumapit ako sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Wala na akong nararamdamang pagmamahal. Wala na rin akong nararamdamang galit. Ang nararamdaman ko na lang ay awa. Awa sa isang taong ipinagpalit ang ginto sa tanso. Hindi ako ang sumira sa atin, Leandro. Sagot ko ng mahinahon. Ikaw, noong araw na kinadena mo ang nanay ko, kinadena mo na rin ang sarili mo sa impyernong ito. Biglang nahawi ang mga tao sa ibaba ng stage. Mula sa dagat ng mga tao, lumabas si Gabriel. Tulak-tulak ang isang wheelchair. Sakay nito si Nanay Almira. Nakabestida siya ng maayos, nakasuklay ang buhok, at bagamat mahina pa, nakataas ang kanyang noo. Nang makita ni Leandro si Nanay, parang binuhusan siya ng semento. Nanigas siya. Ito ang patay na biyenan na ginamit niya para makakuha ng insurance. Ito ang baliw na matanda na tinago niya. Walang sinabi si Nanay. Tiningnan lang niya si Leandro. Isang tingin na puno ng lungkot at pagkadismaya. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sumpa. Dahan-dahang umiling si Nanay at pagkatapos ay bumaling sa akin at ngumiti. Anak, buka ng bibig niya kahit walang boses na lumabas. Bumaba ako ng stage at tumakbo kay Nanay. Niyakap ko siya sa harap ng buong bayan. Ang palakpakan ng mga tao ay nagsimula sa isa hanggang sa naging dagundong. Hindi ito palakpak para sa contest. Ito ay palakpak para sa katarungan. Panalo ka na, Marisol! Sigaw ng isang tao. Pero habang nagkakagulo ang lahat sa tagumpay ko, napansin ko ang isang bagay na nagpakilabot sa akin. Sa gilid ng plaza, sa anino ng malaking puno ng acacia, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at shades. Nakasandal siya, ngumunguya ng toothpick. Siya yung nasa notebook ni Leandro. Si Rocco, ang loan shark. Nagkatitigan sila ni Leandro. Nakita ko ang takot sa mata ni Leandro. Isang takot na mas matindi pa kaysa sa takot sa pulis. Alam niya na sa kulungan, buhay siya. Pero kapag nakuha siya ni Rocco, wala nang matitira sa kanya. Biglang nagpumigla si Leandro mula sa mga tanod. Ginamit niya ang gulo para makawala. Marisol! Sigaw niya. Tumatakbo palapit sa akin at kay Nanay. Ang mukha niya ay desperado, parang baliw. Tulungan mo ako. Patawarin mo ako. Kailangan ko ng pera. Papatayin nila ako. Akala ko, yayakapin niya ako para humingi ng tawad. Pero mali ako. Mabilis ang kamay niya. Bago pa makakilos si Gabriel, nahablot ni Leandro ang bread knife na nasa mesa ng judge na dinaanan niya. Sa isang iglap, nasa likod ko na siya. Ang talim ng kutsilyo ay nakadikit sa leeg ko. Walang lalapit. Sigaw ni Leandro. Ang boses niya ay basag at puno ng takot. Ang kamay niyang may hawak sa kutsilyo ay nanginginig at naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking leeg. Papatayin ko siya. Sinasabi ko sa inyo, papatayin ko siya kapag hindi niyo ako pinaalis dito. Nagtilian ang mga tao. Ang palakpakan kanina ay napalitan ng hysterics. Umatras ang mga pulis. Nakatutok ang mga baril pero hindi makaputok dahil ginawa akong panangga ni Leandro. Si Nanay, na nasa wheelchair sa harap namin, ay nagpupumilit tumayo. Leandro, huwag! Sigaw niya, ang boses niya ay garalgal at mahina. Ang anak ko, parang awa mo na. Tumahimik ka, matanda. Bulyaw ni Leandro. Masidiniin niya ang kutsilyo sa leeg ko. Naramdaman ko ang hapdi ng isang maliit na hiwa. May mainit na likido na tumulos sa aking balikat. Dugo. Tiningnan ko si Gabriel. Nakatayo siya ilang metro ang layo. Ang mga kamay ay nakataas bilang pagsuko. Pero ang mga mata niya ay nakapako kay Leandro. Naghahanap ng tiyempo. Leandro? Sabi ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko kahit na gusto nang sumabog ng puso ko sa kaba. Wala kang mapupuntahan. Nasa paligid ang mga pulis. Nasa paligid si Rocco.
Manahimik ka! Bulong niya sa tenga ko. Ang hininga niya ay amoy alak at takot. Kasalanan mo to lahat. Kung hindi ka umuwi, kung hinayaan mo na lang akong makuha ang insurance ni nanay, bayad na sana ako kay Rocco. Buhay pa sana ako. Napapikit ako. Hanggang sa huli, pera pa rin. Hanggang sa huli, sarili pa rin niya ang iniisip niya. Ang asawang minahal ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng buhay ko, ay handang isakripisyo ang buhay ko para lang sa utang niya sa sugal. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ko. Napalitan ito ng isang malamig na realisasyon. Wala na ang Leandro na kilala ko. Patay na siya matagal na. Ang nasa likod ko ay isang desperadong hayop na lang. At ang hayop, kapag nasusukol, ay nangangagat. Pero ang ina, kapag tinakot, ay pumapatay. Nakita ko si nanay na pilit inaabot ang gulong ng wheelchair niya. Gusto niyang ibangga ito kay Leandro. "Wag, nay!" Sigaw ko. Napatingin si Leandro kay nanay, saglit na na-distract. "Subukan mo, tanda!" Banta niya. Iyon ang pagkakataon ko. Ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas. Hindi ako nanlaban paharap. Sa halip, buong puwersa kong inapakan ang paa niya, gamit ang takong ng sapatos na ipinahiram sa akin ni Manang Lusing, isang matulis at matigas na takong. "Aray!" Napasigaw si Leandro at napaluwag ang hawak niya sa kutsilyo. Mabilis pa sa kidlat, siniko ko siya sa sikmura. Bumitiw siya. Humarap ako sa kanya. Hawak pa rin niya ang kutsilyo, pero gulat siya. Hindi niya inasahan na lalaban ang masunuring si Marisol. "Tapos na tayo, Leandro," sabi ko. Hinihingal. Ang dugo sa leeg ko ay tumutulo sa aking puting apron, parang isang pulang medalya ng katapangan. Akmang susugurin niya ako ulit nang biglang may humablot sa kanya mula sa likod. Si Gabriel. Kahit abogado at hindi sanay sa away, buong tapang na niyakap ni Gabriel si Leandro para pigilan ito. Nagbuno sila sa sahig, tumilapon ng kutsilyo. "Bitawan mo ako!" Sigaw ni Leandro. Sinusuntok si Gabriel. Doon na kumilos ang mga pulis. Dinumog nila si Leandro. Sa ilang segundo lang, nakadapa na siya sa sahig. Nakaposas ang mga kamay sa likod. Ang muka ay nakasubsob sa alikabok ng plaza na minsan ay tiningala siya bilang pilosopo. Lumapit ako kay Gabriel. May dugo ang ilong niya at punitang polo, pero nakangiti siya. Sabi ko sa'yo, kailangan nating manalo. Hingal niya. Inabot ko ang kamay ko at tinulungan siyang tumayo. "Salamat, Gab. Iniligtas mo na naman ako." "Hindi." Iling niya. Habang pinupunasan ng dugo, tumingin siya sa akin nang may paghanga. "Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Marisol. Ako lang ang taga-alalay." Sa gilid, hinihila na ng mga pulis si Leandro patayo. Mugto ang mukha niya, punit ang barong. Tumingin siya sa akin, nagmamakaawa. "Marisol, asawa mo ako. Huwag mo akong ipakulong. Papatayin ako ni Rocco sa loob." Tumingin ako sa direksyon ni Rocco, sa ilalim ng puno ng acacia. Wala na siya doon. Umalis na siya nang makitang huli na ang pulis. Pero alam kong hindi pa tapos ang paniningil niya. Ang utang ay utang. Lumapit ako kay Leandro. Hinubad ko ang suot kong apron na may mantsa ng dugo at inihagis sa mukha niya. Ang asawa ko ay namatay noong araw na ipinagpalit niya ang pamilya niya sa bisyo. Malamig kong sabi. "Ikaw, isa ka na lang masamang panaginip na nagising na ako." Humarap ako sa mga pulis. "Hepe, isama niyo na rin yung isa." Itinuro ko si Raquela na nagtatangkang tumakas sa likod ng stage habang nagkakagulo. Hinarang siya ng mga taong bayan. Wala siyang nagawa kundi umiyak habang pinupusasan din siya. Kasabwat siya sa attempted murder, madiin kong sabi. Nasa video ang lahat. Habang isinasakay sila sa police mobile, nagpalakpakan ang mga tao. Hindi dahil masaya silang may nakulong, kundi dahil nakita nilang nanaigang tama. Lumapit ako kay nanay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinahaplos ang sugat sa leeg ko. "Anak, ang tapang mo." Bulong niya.
Mana sa inyo, Nay. Sagot ko. At sa wakas, tumulo ang luha ko. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa police station para magbigay ng statement, lumapit si Gabriel sa akin. May hawak siyang isang folder. Marisol, sabi niya, tungkol sa bahay niyo. Napabuntong hininga ako. Alam ko, Gab, iilitin na ng bangko bukas. Hayaan mo na. Ayoko na ring tumira doon. Masyadong maraming masamang alaala. Hindi, ngiti ni Gabriel. Binuksan niya ang folder. Binili ng bangko ang utang ni Leandro sa kasino, kapalit ng bahay, di ba? Pero may batas tayo. Dahil conjugal property yun at napatunayan nating ginamit niya ang pera sa iligal na paraan ng walang pahintulot mo. Na-freeze ng korte ang foreclosure. Nanlaki ang mata ko. Ibig sabihin, sa'yo pa rin ang bahay, Marisol. Pero, nag-alinlangan siya. Malaki pa rin ang utang na naiwan. Kailangan mong bayaran ang principal amount para hindi tuluyang mawala. Tumingin ako sa malayo. Wala akong pera. Pero meron akong pangalan. Meron akong biko at adobo na tinikman ng buong bayan kanina. Kaya ko yan, sabi ko. At sa unang pagkakataon, naniwala ako sa sarili ko. Magtitinda ako. Magluluto ako. Kung kinaya kong buhayin ang pamilyang ito sa Dubai ng mag-isa, kakayanin ko ring buhayin ito dito. Ang korte ay tahimik, pero ang bigat ng hangin ay parang babagsakan kami ng langit. Ito ang araw ng hatol. Nakaupo ako sa unang hilera, katabi si Gabriel at si Nanay, na nasa wheelchair pa rin pero masigla na ang kulay ng pisngi. Sa kabilang panig, nakaupo si Leandro at Raquela. Naka-orange na uniforme sila ng mga detenido. Si Leandro, ang dating mayabang na lalaking naglalakad na parang hari ng San Remigio, ngayon ay hukot na ang likod. Ang buhok niya ay magulo at may pasa siya sa gilid ng mata. Marahil ay regalo mula sa mga kasama niya sa selda o baka mensahe mula kay Rocco. Hindi siya makatingin sa akin. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nakaposas. Si Raquela naman ay umiiyak ng walang tigil. Wala na ang klase na donya-donyahan. Ang nakikita ko na lang ay isang batang babae na naghangad ng sobra at ngayon ay natatakot sa kapalit. Your Honor, panimula ng piskal, ang mga ebidensya ay malinaw. Ang video footage, ang bank records, at ang testimonya ng mga saksi ay nagpapatunay na nagkasala ang mga akusado ng frustrated parricide, serious illegal detention at estafa. Tumayo si Raquela. Your Honor, napilitan lang po ako. Tinakot ako ni Leandro. Sabi niya papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod. Napatingin si Leandro sa kanya, gulat at galit. Anong tinakot? Ikaw ang nag-utos na lagyan ng laso ng pagkain ni Nanay. Ikaw ang nagsabing itali siya para hindi makatakas. Sinungaling ka! Sigaw ni Raquela. Order in the court! Pukpok ng hukom sa gavel. Napangiti ako ng mapait. Ayan na sila. Nagtuturuan, naglalaglagan. Nasaan na ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila noong nasa taas pa sila? Nasaan na ang mga pangakong walang iwanan noong nilulustay nila ang pera ko? Tumingin sa akin si Gabriel at bumulong. Ganyan talaga ang kasamaan, Marisol. Walang loyalty. Kapag lumubog ang barko, sila-sila rin ang magtutulakan kung sino ang malulunod. Natapos ang paglilitis. Ang hatol ay guilty. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakabilanggo. Para kay Leandro dahil siya ang mastermind at kamag-anak ng biktima. Reclusion temporal. 12 hanggang 20 taon. Para kay Raquela bilang kasabwat. Nang ilabas na sila ng mga gwardya, huminto si Leandro sa tapat ko. Marisol, garalgal ang boses niya. Patawad, patawarin mo ako. Tinitigan ko siya. Hinanap ko sa puso ko kung may natitira pang sakit. Wala na. Hinanap ko kung may galit, wala na rin. Ang tanging naroon ay
kapayapaan. Napatawad na kita, Leandro. Sagot ko ng mahinahon. Nanlaki ang mata niya. Talaga? Kung ganon, tutulungan mo ba ako? Pwede mo bang bawiin ang kaso? Umiling ako. Ang pagpapatawad ay para sa akin, Leandro. Para hindi ako mabulok sa galit tulad ng pagkabulok ng puso mo. Pero ang hustisya ay para sa nanay ko at para sa lahat ng sakripisyong sinayang mo. Ang pagpapatawad ay hindi susi sa selda mo. Ikaw ang may hawak ng susi niyan nung una pa lang, pero tinapon mo. Dinala na sila palayo. Ang huling narinig ko ay ang pagsigaw ni Raquela na sinisisi si Leandro at ang tahimik na paghikbi ng asawa ko. Lumabas kami ng korte. Ang sikat ng araw ay mainit sa balat pero hindi nakakapaso, parang yakap. Tapos na, bulong ni nanay, hawak ang kamay ko. Opo, nay. Tapos na ang bangungot, sagot ko. Pero hindi pa tapos ang laban. May utang pa kaming kailangang bayaran sa bangko para sa bahay. Naglakad kami papunta sa parking lot. Iniabot ni Gabriel sa akin ang isang makapal na envelope. Ano to? Tanong ko. Basahin mo. Ngiti niya. Binuksan ko. Ito ay isang kontrata. Franchise agreement. Maraming investors ang nakapanood ng video mo noong Fiesta Marisol, paliwanag ni Gabriel. Hindi lang nila nakita ang drama, nakita nila ang tapang mo at narinig nila ang kwento ng adobo mo. May isang grupo ng mga negosyante mula sa Manila ang gustong mag-invest sa luto ni nanay. Gusto nilang gawin itong restaurant chain. Hindi ako makapaniwala. Restaurant? Ako? Pero tindera lang ako sa palengke. Hinawakan ni Gabriel ang balikat ko. Hindi ka lang tindera, Marisol. Ikaw ang babaeng tumalo sa lahat ng hamon. Ang kwento mo ang magiging puso ng negosyo mo. Ang lasa ng katotohanan. Yan ang brand mo. Napaluha ako. Sa loob ng 10 taon, akala ko ang halaga ko ay nasa perang ipinapadala ko. Akala ko, kailangan kong mag-abroad para umasenso. Hindi ko alam. Ang tunay na yaman pala ay nasa mga kamay ko, sa pagluluto, sa pagmamahal, at sa pagtindig sa sarili kong bayan. Tatanggapin ko to, sabi ko, pinupunasan ng luha. Pero sa isang kondisyon. Ano yon? Ikaw ang magiging legal counsel ko at sa kasosyo. Namula si Gabriel. Kasosyo? Wala akong alam sa pagluluto. Pero alam mo kung paano protektahan ang mga tulad ko. Ngiti ko. Kailangan kita, Gab. Hindi bilang tagasalo, kundi bilang partner. Tumango siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kinang sa kanyang mata na higit pa sa pagkakaibigan. Sumakay kami sa sasakyan. Bago kami umalis, tumingin ako sa likod, sa building ng korte. Iniwan ko doon ang Marisol na biktima. Ang Marisol na umuuwi ngayon ay ang Marisol na nagwagi. Ang amoy ng bagong lutong biko at adobo ay humahalimuyak sa hangin, humahalo sa alat ng dagat. Dati, ang amoy na ito ay nagpapaalala sa akin ng paghihirap, ng pagbebenta sa palengke habang tinatago ang mukha sa hiya. Ngayon, ito na ang amoy ng tagumpay. Nakatayo ako sa balkonahe ng luto ni nanay, ang main branch ng aming restaurant na nakaharap sa dalampasigan ng San Remigio. Mula sa isang maliit na pwesto sa palengke, ngayon ay mayroon na kaming 5 branch sa buong probinsya. At sa susunod na buwan, magbubukas kami sa Manila. Tiningnan ko ang loob ng restaurant, puno ito ng mga tao. Mga pamilyang nagtatawanan, mga magkakaibigang nagsiselfie kasama ang pagkain, at mga turista na gustong matikman ang sikat na luto ng antik. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ko ang pinakamagandang tanawin, si Nanay Almira. Hindi na siya nakasakay sa wheelchair, bagamat mabagal maglakad at gumagamit ng tungkod, nakatayo siya ng tuwid. Kausap niya ang 2 batang scholar na pinapag-aral ng aming foundation. Tumatawa si nanay at ang tunog ng halakhak niya ay parang musika
na pumapawi sa lahat ng bangungot ng nakaraan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang nakikita ko na lang ay ang dating Almira, matapang, masayahin, at puno ng pagmamahal. Lumabas si Gabriel mula sa opisina, may dalang 2 baso ng kalamansi juice. Medyo pumuti na ang buhok niya sa gilid, pero mas bumagay ito sa kanya. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging sandalan ko, hindi para buhatin ako, kundi para sabayan ako sa paglalakad. Congratulations, Madam CEO! Bati niya sabay abot ng inumin. Na-approve na ang permit para sa expansion natin sa Iloilo. Kinuha ko ang baso at ngumiti. Salamat, attorney. Kung wala ka, baka naloko na naman ako sa kontrata. Tumawa siya ng mahina at tumabi sa akin sa railings, nakatanaw sa paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa dagat. May balita nga pala ako. Biglang seryosong sabi ni Gabriel tungkol kay Leandro. Natahimik ako sandali. Ang pangalang yon ay hindi na nagdadala ng kirot, kundi isang malayong alaala na lang. Anong balita? Nagkasakit siya sa loob ng bilibid, tuberculosis, at balita ko, walang dumadalaw sa kanya. Kahit si Raquela, na nakalaya na ng maaga dahil sa parol, ay hindi siya sinipot. Mag-isa siya, Marisol. Tumingin ako sa dagat. Naalala ko ang Leandro na minahal ko noon, ang lalaking nangakong aalagaan ako. Nakakalungkot isipin na ang taong dating mayroong lahat ay nauwi sa wala dahil hindi siya marunong makontento. Padalan mo siya ng gamot, Gab, utos ko. At kaunting pagkain, pero huwag mong sasabihin na galing sa akin. Ibigay mo na lang bilang donasyon sa ward nila. Tumingin sa akin si Gabriel ng may pagkamangha. Pagkatapos ng lahat, nagagawa mo pa ring tumulong? Hindi ito tulong para sa kanya, sagot ko, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Tulong ito para sa sarili ko, para masabi ko sa Diyos na hindi binago ng kasamaan nila ang puso ko. Nananatili akong tao. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko na nakapatong sa railing. Ang hawak niya ay mainit, magaspang at totoo. Walang pilit, walang pangako ng buwan at bituin. Isang hawak lang na nagsasabing, nandito ako. Proud na proud ako sa'yo, Marisol. Bulong niya. Sumandal ako ng bahagya sa balikat niya. Ito ang unang beses na hinayaan ko ang sarili kong magpahinga. Salamat, Gab. Pero alam mo kung ano ang pinaka-proud ako? Ang restaurant, tanong niya. Umiling ako. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng bintana. Nakita ko ang isang babaeng may suot na simpleng blusa, may peklat sa leeg, pero may kinang sa mata na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto. Proud ako na hindi ko sinukuan ang sarili ko. Sagot ko. Dati, akala ko, ako ang perlas na nakatago sa loob ng kabibe. Naghihintay na matagpuan at pahalagahan ng iba. Pero mali pala. Humarap ako sa kanya at sa likod niya ay ang malawak na karagatan na minsan kong tinawid para magtrabaho. At ngayon ay tinatanaw ko bilang isang malayang babae. Ako ang dagat, Gab. Minsan maalon, minsan payapa. Pero kahit kailan, hindi natutuyo. At ang mga luha ko noon, sila ang naging asin na nagpatibay sa akin. Bumalik ako sa loob ng restaurant. Niyakap ko si nanay. Niyakap ko ang mga staff ko. At sa gitna ng ingay ng tagumpay, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa mundo. Ang tunog ng aking sariling paghilom. Ang kwento ni Marisol Valmores ay hindi kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang babaeng nadapa, gumapang, at sa huli, lumipad. At ito ang aking bagong simula. At dito nagtatapos ang yugto ng paghihirap ni Marisol at nagsisimula ang kabanata ng kanyang walang hanggang pag-asa. Sa inyo, aking mga masugid na tagapakinig na sumabay sa bawat tibok ng puso ni Marisol mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling na pamangiti ng tagumpay. Maraming salamat.
Ang inyong oras at pakikinig ay isang regalong tatanawin kong malaking utang na loob. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaluha sa ilang mga tagpo. Lalo na noong natagpuan ni Marisol ang kanyang ina sa madilim na bodega. Masakit isipin, pero alam nating ang kwento ni Marisol ay kwento rin ng marami nating kababayan. Mga bayaning nangingibang bansa para sa pamilya, nagtitiis ng lungkot, at minsan ay nasusuklian ng pait. Pero tulad ng pamagat ng ating kwento, nais kong ipaalala sa inyo na ang perlas ay nabubuo lamang matapos masaktan ang loob ng kabibe. Ang sakit ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbuo ng isang bagay na makinang at matibay. Naway baunin ninyo ang mensahe na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa lalaking minamahal niya, kundi sa pagmamahal niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Bago tayo magpaalam, may isa akong tanong na nais kong iwan sa inyo. Isang tanong na marahil ay mahirap sagutin. Kung kayo ang nasa katayuan ni Marisol, kaya niyo bang patawarin ang asawang nagtaksil at muntik nang pumatay sa inyong ina, kahit pa nasa kulungan na siya? Ang pagpapatawad ba ay para sa kanya o para sa inyong sariling kapayapaan? Gustong-gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Pakiusap, ibahagi niyo ang inyong sagot sa comments sa ibaba. At kung naramdaman niyo ang init ng pagmamahal at hapdi ng katotohanan sa kwentong ito, isang maliit na pabor lang ang hihilingin ko. Paki-like at share ang video na ito para marinig din ng iba ang ating mensahe. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Ingat kayo palagi.